Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mahalagang bagay sa buhay natin ay ang komunikasyon. Naabutan ko pa yung panahon na di gaano kabilis ang komunikasyon. Naalala ko nung high school ako, pag may hinahangaan kami, syempre ang ginagawa namin, gumagawa kami ng liham. Tapos mayroong special pa na uri ng papel yon, medyo mabango. Pagkatapos, isulat ng maayos, pupunta pa sa post office, ihulog doon, mga ilang araw yon. Tapos, syempre, pag gusto ka nung sinulatan mo, sasagot yun, tuwang-tuwa ka naman, di ba? Communication. Ngayong panahon, iba ng komunikasyon, may tinatawag na tayong messenger. Isang message mo lang, seconds lang, nandun na. Wala na yung pasulat-sulat sa papel. Wala na yon. Isang text na lang. So, mabilis po ang development ng relasyon pag sa messenger. Di kagaya nung una na, medyo may katagalan pa. How does God communicate to us? Paano ba ang Diyos nag-communicate sa atin? Well, sa Biblia makikita natin na ang Panginoon ay gumamit ng tinatawag na propeta. Pero the past days, makikita natin na ang ginamit niya ay mga anghel. Sa nakaraang mga araw, atin po nakita na yung tinatawag na series of annunciations. Annunciation ng anghel kay Zachariah, isang anghel yon. Kay Saint Joseph, in a dream, isang anghel. At ngayong araw, kay Mama Mary, isang anghel rin. Siguro mainam din na pagnilayan natin ang role ng mga anghel sa ating buhay. Sabi ni Saint Thomas, na ang mga anghel po ay, they work for the benefit of us all. Para po sa kabutihan ng lahat. Sa Biblia, inyong mapapansin na kadalasan, mostly ang mga anghel ay walang pangalan. Kung mayroon man, 3 siguro ang pinapangalanan. Nakilala natin, Saint Michael, tapos Gabriel, at saka Raphael. Well, alam niyo naman po ang kahulugan ng pangalan na Michael. Who is like God? Kilala po siya natin as a protector. Kaya kung humihingi po tayo ng protection, ay lumalapit tayo kay Michael. In fact, mayroon pa ngang prayer, di ba? To protect us from all evil. Raphael, nang ibig sabihin po ay, God has healed. Makikita po natin ito kay Tobit, chapter 12, verses 12 to 15. And then, si Gabriel, na ang kahulugan ay God's strength, lakas po ng Diyos. Si Gabriel po yung nag-announce ng kapanganakan ni John the Baptist at ni Jesus. So siya po yung pinadala ng Diyos kay Zachariah at kay Mama Mary. In fact, nagpakilala pa nga siya, di ba? Ako si Gabriel, pinadala po ako ng Panginoon. Siya po yung nasa gospel natin today. Kung titingnan natin, makikita natin na ang mga anghel ay pinapakita nila yung pag-aalaga ng Diyos sa atin. Pag-aalaga ng Diyos sa atin. They defend us. Saint Michael, di ba? They defend us. They bring God's healing, Raphael. Tapos, dinadala nila yung mensahe ng Panginoon na ginawa naman ni San Gabriel, ni Gabriel, Archangel Gabriel, tagadala ng mensahe. Messenger ng Panginoon. Taga-protekta, taga-heal,
tagadala ng mensahe. According to Bishop Tagle, to Cardinal Tagle, they are our friends. Oo nga naman ano. Oo nga naman, nagdadala ng message, they protect us, and they heal us. They heal us. In this Holy Eucharist, pasalamatan po natin ang ating Panginoon para sa mga pinapadala ng biyaya, especially ang ating mga anghel na taga-protect, taga-dala ng mensahe, at taga-heal sa atin.